Kasunod ng tagumpay ni Manny Pacquiao sa laban nila ni Brandon Rios, ibang laban naman ang kanyang kinakaharap ngayon, ang tax evasion case na isinampa ng BIR. Kanina humarap sa media si Pacquiao para almahan ang utos-an niya ng BIR na i-freeze ang kanyang mga bank account bunsod ng kaso na ipinatupad na umano. Git naman ng BIR, wala pang opisyal na freeze order at hindi nila ginigipit si Pacman. Saksi si Lay Alves. Ang pera ko po na ginarnish ng BIR ay hindi po nakaw at hindi po ito PDAP o DAP. Ito po ay galing sa lahat ng suntok ko. Bugbog, pawis at dugo na tiniis ko po sa itaas ng ring. Ito ang ganti ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa BIR matapos anyang i-freeze ng ahensya ang kanyang bank accounts bunsod ng inilabas nitong warrant of garnishment. Ibig sabihin, hindi magagalaw ni Pacquiao ang mga pera niya sa bangko, kaya ang pasweldo sa mga empleyado, pati raw ang ipinangakong tulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda, iginapang daw niya. Nung nangyari po yung kalamidad sa Visayas area, ako po ay nangutang ng pera para po makatulong, makapagpadala ng mga relief goods sa aking mga naghihirap na mga kababayan doon. Inilabas ang utos dahil hinahabol ng BIR ang 2.2 billion pesos na kulang umano sa binayarang income tax ng mag-asawang Manny at Jinky noong 2008 at 2009. Amerika ginanap ang laban, doon daw nagbayad si Pacquiao ng halos 400 million pesos na buwis. At hindi na sa Pilipinas dahil sa isang bansa lang naman dapat magbuwis ayon umano sa umiiral na bilateral tax treaty agreement ng dalawang bansa. May mga patunay raw siya pero hindi tinanggap ng BIR. Ang IRS hindi man nagbibigay ng original. Kopya naman lang talaga ang binibigay. So anong magagawa natin? Hindi na tanggapin, hindi rin kami makakuha ng original. Sa ngayon, nakabin din pa sa Court of Tax Appeals ang petisyon ni Manny at Jinky na i-review ang reklamo ng BIR at alisin ang pagkaka-freeze sa kanilang bank accounts. Pero kahit ang korte, nagulat sa sinasabing hakbang ng BIR. There's no freeze order issued by the court. So as of October 22nd, even the matter regarding the urgent motion to lift the warrant of restraint and levy. Nang hinga naman ng pahayag si BIR Commissioner Kim Henares, binati lang niya si Pacquiao para sa kanyang tagumpay kay Brandon Rios. Hindi ko pa nababasa yung Court of Tax Appeal decision, kaya wala akong masasabi tungkol doon. Naririnig ko lang sa press. Paglilinaw naman ng isang BIR official, wala pang opisyal na freeze order kaya pwede pa rin galawin ni Pacquiao ang kanyang pera. Mula raw nang ilabas ang warrant of garnishment noong Hulyo sa 35 bangko, 13 lang daw ang sumagot at 11 sa mga ito ang nagsabing walang account sa kanila si Pacquiao. Binigyan din daw ng BIR si Pacquiao ng 30 araw para iprotesta ang kanilang final assessment notice, pero hindi raw ito nagawa ni Pacman. Masisingle out daw po siya. Wala hong basta't nakita namin na mayroong pagkukulang ng taxpayer, inimbestigahan namin. And if merit, it will merit the criminal action, then we file a case against them. Mula rito sa General Santos City, ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Kasunod ng pagbuhos ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, hamon naman ang pagtatayo ng kanilang matitirhan. Sa Leyte, problema ang planong no-build policy ng lokal na pamahalaan sa tiyak na danger zones. Batay na rin sa utos ni Pangulong Aquino. Aminado si Interior Secretary Marojas na mahirapan sila ipatupad ito, lalo sa komunidad ng mga mangingisda na kailangang manirahan malapit sa dalampasigan. Maraming residente rin ang nawalan ng mapagkukunan ng kabuhayan. At ang mga may trabaho naman, hindi sasapat ang sweldo para makapagpatayo ng bahay. Sa pinauling tala ng NDRRMC, nasa mahigit 5,200 na ang naitalang nasawi. Para makatulong sa mga biktima ng bagyo, ang mga kababayan nating Aita, salat man sa pera, nagtipon ng mga barya at sako-sakong gabi, saging at papaya. Ang nakakaantig nilang kwento sa report ng saksing si Cara David. Ang mga Aita ng Pampanga ang isa sa pinakamahirap na tribo sa Pilipinas. Lalo pa silang nalugmok nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Pagtatanim sa bundok ang pangunahin nilang ikinabubuhay ngayon. Pero gaano man sila kahirap sa salapi, mayaman sila sa malasakit.
Sa Katutubo Village sa Porac, Pampanga, sako-sako ng gabi, saging at papaya ang inipon ng mga Aita para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kasi po yung dati po tinutulungan po nila po kami. Oo. Tapos kami na naman po magtutulong sa kanila po. Ito po, pag halimbawa wala kang bigas, kahit ilaga mo lang ito na hilaw, makakaraos ka. Itong mga nandito ngayon na mga gulay tsaka mga prutas, ito yung 1 week na harvest. Dapat kakainin ito ngayon ng mga Aita para sa kanilang pamilya. Pero ang desisyon nila, ibibigay na lang ito dun sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kami rito, nadanasan namin yung ganyan nung pumutok ang bulkan eh. Tapos? Tinulungan kami. Kaya kami rin gusto namin tumulong sa kapwa namin. Ay, baka wala pong makain yung pamilya ninyo, sir? Hindi po. Dahil yun po para sa nasalanta ng bagyo yun. Kasi kahit na kailangan namin, mas kailangan nila. Dinala namin ang sako-sako ng prutas at gulay sa shelter ng DSWD para sa mga biktima ng bagyong Yolanda na pansamantalang naninirahan sa Maynila. Kahit gano'n ang katayuan nila, yung kalagayan nila, may mga gininto ang puso pa rin sila. Maraming salamat po. Sa komunidad ng mga katutubo sa Barangay San Ramon, Florida Blanca, Pampanga, bariya-bariyang tulong naman ang inipon ng mga Aita roon. Nagtulong-tulong po kaming mga estudyante para po makalikom ng pera, para po, kasi po nakikita po namin sa TV na nahihirapan din po yung mga kabayan natin sa Leyte. Kaya po naisipan po namin maglikom ng pera. Kahit po medyo payak yung pamumuhay ng mga Aita, pero sa tulungan po, maaasahan po, may puso pa rin po sila. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At maraming ang paraan para makatulong. Tulad ng konting sakripisyo sa ating mga budget, kabilang gastos ngayong Pasko. Sa pag-aaral po ng GMA News Research, ang isang fast food meal, halimbawa, sapat na para makabili ng 2 pakete ng instant noodles at 1 kilo po ng bigas. Imbis naman uminom ng canned beer, ang presyo nito, pwede nang ipambili ng 3 bote ng mineral water o kaya'y 8 sachet ng instant coffee. Ang pang-Noche Buena ng Christmas ham naman, bakit di nila ipambili ng 40 lata ng sardinas o 19 na lata ng corned beef? Sa mga magpapasalo naman, ang isang session nila ng hair rebonding at facial treatment with massage, ang katumbas po niyan, mahigit po 500 sachet ng shampoo, 74 na bath soap, o 74 na toothpaste. Kung hilig mo naman ang rubber shoes, lalo na yung sela, bakit di mo na lang ito ipambili ng 50 pares ng tsinelas? At sa halip na bili ng gusto mong smartphone, pwede mo pong ilaan yan na pambili ng family food packs na sapat para hanggang sa 120 pamilya. Pagbibigayan at pagdadamayan. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko at ang pinakamasayang aginaldong maaari nating ibigay sa mga kababayan nating binagyo. At tila apektado na raw ng sunod-sunod na trahedya sa bansa ang Christmas spirit ng mga Pilipino. Sa Divisoria na nga, matumal ang bentahan ng mga dekorasyong pamasko. Saksi si Jamie Santos. Para sa isang bansang sinasabing may pinakamahabang Christmas season sa buong mundo, hindi katakataka ang maagang Christmas kahit nga Setyembre pa lang. Una syempre ang pangdekorasyon. Pero sa paglibot ko sa Divisoria kamakailan, napansin kong matumal ang bentahan kahit ng dekorasyon. Posibleng dahil daw yan sa sunod-sunod na trahedyang hinarap ng bansa mula Setyembre, Oktubre, at nito lang Nobyembre. Una, lindol. Tapos ang huli ngayon, super typhoon. Kaya yung mga ibang pera ng ibang tao, dinilit na lang po sa Tacloban, mga nasalanta. Pero may ilan pa rin akong naabutang namimili. Kahit na ano man ang nangyari, kailangan mag-celebrate pa rin tayo. At least mag-decorate sa bahay para the spirit of Christmas is still okay. Tulad sa Divisoria, matumal din ang bentahan sa San Juan. Mas mahalaga ngayon sa kanila yung pangangailangan nila, yung pagkain. Yun. Kesa sa decors. Oo, kaysa sa decors. Pati nga Christmas parties ng ilang kumpanya, kinansela. It was a consensus dun sa mga employees na basically, if other countries can actually give to
to our brothers in Visayas, why not us? Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hindi lang po tuwing Pasko ang paggastos ng mga Pilipino buong taon. Malaking tulong daw sa pag-arangkada ng ekonomiya pero babala ng Forbes magazine website, posibleng mawala raw ang ginhawang nararanasan ng Pilipinas. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nang mapantayan ng Pilipinas ang bilis ng pag-arangkada ng ekonomiya ng China mula Abril hanggang Hunyo, sinabi ng NED ang malaking tulong ang tuloy na paggastos ng mga Pilipino. Bakit? Pag gumastos kasi tayo, lumalaki ang kita ng mga kumpanya. Dumarami ang kailangang produksyon, kaya dumadami ang may trabaho. At dumarami ang mga pamilyang may panggastos. Kaya ang pagpipigil sa paggasta, halimbawa dahil sa hiya o awa sa mga nasalanta ng bagyo, posible raw makaapekto sa ekonomiya. Very good morally, but economically speaking, yeah, it's gonna hit because you need consumption and we need people to spend. Ibang usapan syempre kung gumagastos ka halimbawa sa donasyon. Saan nga ba galing ang perang umiikot sa bansa na nagagamit natin ngayon sa pagkonsumo? Gayong hindi naman ganun kaunlad dati ang Pilipinas. Paliwanag sa isang artikulo ng Forbes magazine website, bahagi niyan ay pakinabang ng Pilipinas sa pondong dinila dito ng ilang dayuhang namumuhunan. Ang pera nila galing sa mga programa ng Amerika at China. Kaya pag pinutol ang puhunan yan halimbawa dahil sa pagbaba na ekonomiya ng bansang yan, apektado tayo. Isa pang punto ng artikulo, sinasamantala raw ang sigla ng ating paggastos ng mga gustong magpautang, halimbawa ng credit card companies. Malaking problema kapag hindi matapatan ng utang at interes nito ng kita ng mga Pilipino o pag nagkahigpitan na sa pagpapautang at bumagal ang ating pagkonsumo na pwedeng mauwi sa pagpapasara naman ng mga negosyo. Ang mga Pilipino pa naman, puna ng artikulo, hindi umano nag-iimpo. Characterize yung economy natin as a boom-bust cycle, which is similar to the bubble thing, no? Na boom ngayon and then bust na naman subsequently. Mga criticisms na gano'n, dapat naman hindi natin, parang hindi tayo ma-offended. Pero kailangan ang nararamdamang sigla ng ekonomiya, makalikha ng trabaho na hindi panandalian lang. At dapat mataas na kalidad para tuloy-tuloy ang konsumo ng mga Pilipino at may pambayad ang mga may utang. Investment in the real economy, dapat tuloy-tuloy yon at saka dapat yung production sector natin maka-create ng employment. Ngayon ngang nagbabawas na ang Amerika ng perang inilalabas nito dahil sumisigla na ang kanila ekonomiya, humina ang stock market ng Pilipinas at ng ibang bansa. Inaasahan din makakaapekto sa mga namumuhunan ng agam-agam sa epekto ng Bagyong Yolanda sa ating ekonomiya. Pero sabi ng Malacanang, our economic managers are committed to ensure that we will sustain our growth despite the challenges posed by the series of calamities. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Sa budget deliberation sa Senado, ginisa ni Senador Jinggoy Estrada si Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan tungkol sa kanyang mga biyahe at paggamit ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Inungkat din na Senador ang Special Audit Report ng COA na nagsangkot sa kanya sa Peking NGO. Saksi si Pia Arcangel. I heard that it is your birthday today or tomorrow? Yes, Your Honor. Today or tomorrow? Today, Your Honor. Today. Malapit na po matapos. So rest assured that I will be very, very lenient with my questions, Thank you, Mr. President. Kung noong una maganda pa ang pambungad na pagbati ni Senator Jinggoy Estrada, maya-maya lang naging mainit ang paggisa niya sa halos 8 billion peso 2014. Pinagbigyan pa nga sumagot sa plenaryo ang chairman ng komisyon na nagpangalan noon kay Estrada bilang isa sa mga mababatas na naglaan umano ng kanilang pork barrel para sa mga Peking NGO ni Janet Lim Napoles. 2011, you traveled 9 times. 2012, 10 times. And 2013, 9 times. As of September of this year. Are you aware of it, Madam Chair? I do not count really, Your Honor. Do you think yung 78 million na provided for, yung budget na provided for in 2013, yung bang kalahati ba ng 78 million ay nagugol lang o nagastos dahil sa travels ninyo?
Or, Not or mine. yung bulk napunta, nagastos doon sa travels ng mga local auditors ninyo? As I said a while ago, Your Honor, we spend a lot for travel expenses of our auditors, our teams, who go to the different embassies. Pino na rin ni Estrada ang mahigit 140 million pesos na gastos sa mga computer, pagkuha ng litigation consultant at pagbili ng 2 service vehicle ng COA na galing umano sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program na ayon sa palasyo ay magpapabilis ng pag-unlad ng ekonomiya. So, galing na po sa DAP funds yun. 2012 po kami narilisan ng DBM. Yeah, 2012. Galing po sa DAP. Sir, I cannot, I mean from the records of the DBM now, they say that it came from the DAP. But at the time that we requested, Wala pa ng DAP. Opo. Isa pala sa mga project nito, pambili po ng kotse. To ramp up spending. Isa pala sa quick moving projects, na sinasabi ni Secretary Abad, pambili po ng kotse. Di rin natiis ni Estrada na tanungin si Pulido Tan tungkol sa special audit report na ginawa ng COA sa kanyang opisina. Alright. Kapag alam ng implementing agency or head ng implementing agency na bogus ang NGO, isn't it their duty to inform the legislators concerned? Sir, my honest and professional answer as a lawyer. Unang-una, it begs the question, alam ba nila na bogus yun? Who ascertains? Who determines whether the NGOs are legitimate or not? Sino naman si Raulong senador, sino ba si Raulong legislator ang magbibigay ng pera sa isang bogus NGO? Sa huli, inaprubahan din sa plenary level ang 2014 budget ng COA. Ako si PR Canghel, ang inyong saksi. Samantala, nagsama-sama po ang mga diehard fan ng pelikulang Star Wars para makatulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. At isa sa mga miyembro ng grupong 501st Legion of Stormtroopers ang nanghikayat na lumikom ng pondo. At isa sa mga naisip nilang pakulo, maglibot at lumapit sa mga tao sa kalsada habang naka-trooper costume. Ginawa ang fundraising activity na ito sa iba't ibang bansa tulad ng Sweden. Nakalikom na raw sila ng nasa $4,700 o mahigit 200,000 pesos. Magaigan 29 na araw na lang Pasko na. Nakapagpatayo na ba kayo ng Christmas tree? Aba, kung hindi pa, pwedeng kayo na mismo ang gumawa ng Christmas tree gamit lang ang mga libro at mga lumang bagay sa inyong bahay. Kung paano, alamin po sa report na ito. Ang foldable ladder na ito, palibutan ng lumang garland, Christmas lights, poinsettia at Christmas balls, at presto, hugis Christmas tree na. Inipon-ipon ko lahat ng mga materials ko na tingin ko na magagamit ko. Para naman sa earth-friendly Christmas tree, humanap lang ng mga putol na sanga ng puno at lagyan ng makukulay na palamuti. Naisip namin na yung mga tuyong dyan, kahoy ng mga pinutol dyan sa likod, pwede naman palang gawing Christmas tree. Kaysa gumastos ka pa. Perfect naman para sa mga bookworm, itong Christmas tree na gawa sa mga lumang libro. Bumuo ng matibay na pundasyon at patungan ng mga libro hanggang maghugis at sulok sa kadisenyuhan. Ang maginang Elaine at Lexi, naging art project na nga itong Christmas tree na gawa sa paper plates, beads at iba't ibang paper cutouts. Pati nga walis tingting sa kanilang bahay. Heto't nilagyan ng gold at red glitters para pandisenyo sa kanilang vase. Anything na makita ko dyan sa bahay, like paper plates. So, and nag-cut out lang ako ng mga, para it's something different naman, saka affordable pa. Usually after school, kunyari may makita siyang ginagawa ko, tulong siya, parang bonding na rin namin. Hindi man totoong puno ang inyong Christmas tree, ang mahalaga raw, sama-sama itong binuo ng inyong pamilya at mahal sa buhay. Pero hindi naman importante ang material na bagay, na regalo, simpleng sama-sama na lang. Para sa saksi, Tina Panganiban Perez, nag-uulat.
At sa ng balita, ikaw tang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod ang Reporter's Notebook at ako si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi